Trey, you the one. Kahit na anong mangyari ay hindi ka umalis. Nanatiling sa tabi ko nagtiis. Pinakita mo sa akin na kaya mo lahat panis. Sa nagawa mo ay walang makahigit. Dumating na sa punto na mag-ipit. Di mo iniwanan yung hawak mo maigpit. O kahit na sino pa yan di mo pinagpalit. Para sa akin gagawin lahat handa kong malapit. Sinamahan mo ko na walang hinging kapalit. Ikaw pa nagtutulak para lang makapanig. Kapag naguguluhan ikaw lang ang tumatapik. Laging pinapaalala na sasama hanggang dulo na ikaw lang kasangkaw patigil. Kaya sa'yo believe kahit gano'n pa kahirap ay wala akong narinig. Na reklamong lumabas sa MVP. Kaya mo na sabayan ako buo ang gifted. Yo, what's up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL for short. And then nagpapasalamat kami, palagi naming sinasabi na thank you sa lahat na nag-follow, nag-share, nag-subscribe, sa lahat ng mga social media sites namin, nakinig ng Spotify, tumingin sa TikTok account namin. Pagka may time kayo at hindi naman labag sa loob nyo, i-share nyo kami, i-like nyo kami, ikalat natin ang magandang balita. And for this time, again, welcome back, Kuis Gerald and Boke Barnes. Ngayon meron kaming guest, and ngayon lang din nangyari na 3 ang nakasalang natin dito. Paano ba? Magtutropa, magkakaibigan na may iba't ibang craft, may iba't ibang specialty sa kanilang mga ginagawa. Meron tayo ditong producer of whatever the page is that. Meron tayong rap artist. Meron tayong photographer. So, di natin patatagalin. Welcome, JB ng Chronic, Chris Paul ng Chris Paul Shots, and Leo. Yan, welcome sa MYL. Welcome mga utol. Welcome pa sa Youth. Salamat po sa imbita. Yan, thank you rin. Salamat. And salamat sa pagpunta nyo. Alam pong bumiyahi kayo, di ba? So, kamusta? Kamusta kayo individually? Ngayon ayos lang po kami. Ano lang din, patuloy-tuloy lang din yung mga ginagawa namin, yung mga gusto namin gawin. Laban na lang. Laban lang. Gano'n naman talaga. So, bigyan mo kami ng konting words para sa'yo, Chris Paul. Ano bang, natin, kamusta? Sa ngayon, medyo busy rin kami. Mga pasulpot-sulpot lang din yung mga gawa namin. Kung mag-uusap kami 3 kung kailan, ganun, parang bangga lang. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, ano lang din, busy nga lang pero marami pa kayong aabangan sa amin. Pero sa ngayon, udot-udot lang pero ngayong buwan siguro tuloy-tuloy na to. Yeah, so check natin yan, abangan natin yung Abangan mga natin upcoming lahat projects yan. nila. So yun, mga tol, ko lang, magkakapit bahay talaga kayo or sa isang lugar lang sa Pasay? Isang lugar lang po kami. Magkakapit bahay. So, Magkaiba lang po kami ng mga street. Ganun lang po ang ano. so mula pagkabata, magkakasama na kayo or ano? Opo, magkakasama Classmates na pa po kayo? kami. Gano'n? Ano lang po, naging ano lang po kami, parang pares lang kami ng school, ganun. Pero hindi kami naging magkakaklase. Okay. Okay. So, Leo, tama? Opo, Leo. Paano ka napunta sa pagiging rap artist? Ako, kasi yung 2018-19, hindi ko na sure kung ano dun eh. May mga tropa ako nag-rap. Ako, naiinganyo ako ngayon magsulat ng ganun. Sabi ko, pinapanood ko sila, lulupit naman na itong mga to. Paano kaya nila nagagawa yung mga ganyan? Tapos ngayon, may kaibigan ako na kababata ako, tropa ko. Ayun, nag-rap na rin. Tapos, sila yung may alam na saan yung studio, yung pinagre-recordan. Chat ko ngayon yung tropa ko. Tol, pwede ba ako sumama dyan? Kasi trip ko talaga gumawa ng kanta ng rap eh. Tapos sabi naman ng tropa ko, sige, sama ka sa amin tol, sulat ka, pinasahan ako ng beat. Tapos nung naalala ko nga nun, nagsusulat lang ako sa papel yung papel talaga. Tapos nung nag-record ako, ayun lang yung hawak ko, notebook lang. Tapos naalala ko nun sa Manila kami unang nag-record nung sinama ako ng tropa. Tapos dun na, yung paggawa namin ng kanta na yun, nagtuloy-tuloy na yung gawa ko na na talaga ako sa kanya. Na
Gusto ko talaga mag-rap. Gusto ko talaga to. Malipat tayo kay JB ng Chronic. Bro, kwentuhan mo kami, ano yung Chronic? So, bakit Chronic? Anong mga tinatakel sa page na Chronic? Ano ba siya? Production or recording studio? Ano ba yung Chronic? Yung Chronic, ano yun, sumusuporta yun sa mga underground na tulad ng mga music, gano'n, yung mga hindi pa sikat pero kailangan mo pasikatin. Gano'n. Yung Chronic, ano ka talaga yun damit talaga yun kaso hindi siya pumatok sa masa. Kumbaga pandemic yung tinaray ko siyang buuin. Kaso nga lang, yun nga lang, time na yun parang kailangan kasi ng tao pagkain ng time na yun kaya iniba ko na siya ng tema. Kumbaga ilang years din siya na tenga, parang 3 years gano'n. Kaya nung time na yun, nakikita ko na sila nag-rap, parang okay to, parang may kailangan akong gawin dito sa page ko. Parang subukan ko nga yung iba. Parang yun na, nag-try lang ako, nag-edit lang ako, sinubukan ko lang, sumuporta lang ako sa ibang locals na okay naman pumatok. Parang ang daming share nito, kailangan ko to ituloy-tuloy na to. Tapos yun, kumbaga sino-sino na lang yung mga kinukuha ko. Kumbaga pag may bagong labas yung tropa na taga dito, kukuhain ko. Kumbaga, parang yung teaser nila ay nailalabas ko na sa page ko para malaman na may bago silang ilalabas. Speaking of teaser, Paps, di paring Chris Paul dito is sa photography. So, tama. mabilipat naman tayo kay paring Chris Paul. Paring Chris Paul, kailan ka nagsimula sa photography? Paano mo nalaman gusto mo siyang gawin? 2019? 2020 actually, 2020. 2019 nagtatry lang kami, grade 11 kami, magkaklase kami ni Leo. Yung camera ng teacher namin, lumang-luma na talaga siya old model. Tapos, pagpasok ng 2020, March, nag-JS kami. So, ako gumamit. Shoutout sa teacher ko. Shout out. Thank you. Ma'am Isa ka Maril sa tulay. Kasi ako nagbukas ng Kraken. Nilibre niya kami para lang sumali sa JS. So, photoshoot kami. Di namin alam paano galawin yung camera. So, pag uwi, sa akin pinatago. And then ginabukasan nun, nag-lockdown na. March 15 or 14, nag-lockdown na siya. So, parang natenga yung camera na, sige nga, parang try ko, aralin ko nga ito. Pinagtripan ko lang, picture ako sa aso, sarili ko, sa salamin. Tapos, nung nakita ko sa FB na pumuputok yung mga photography ngayon, sabi ko, parang may pera dito. Sabi ko, parang pwede kong maging way to para bigyan ko yung sarili ko na pagkakakitaan. Di na sa pagkakakitaan, kumbaga talent. May labas ko yung talent ko, kung baka doon ba ako. So, tinry ko. So, yun, tinuloy-tuloy ko. May mga bagong nakita akong kaibigan, nagturo sa akin, natutunan ko. So, hanggang sa ngayon, makalipas ng 2 taon, pumasok ako sa pag-bibidyo. Sabi ko, ayoko mag-stick to one ng photoshoot lang, photography lang, parang gusto kong umalam naman ng iba. So, yun. Hanggang ngayon, patuloy pa rin naman, naghahanap pa rin ako ng kaalaman sa photoshoot at sa pag-music. So, yun lang. So, makikita natin, Paps, yung connection nilang tatlo, di ba? Oo. So from rapper, and then, syempre, kukunan niya, and then, pwedeng si Chronic Ang mag-boost sa naman advertisement, di sa ba? advertisement. So, ganun ba yung nagiging nangyayari? Oo, in ganun short? talaga nangyayari. Sa ngayon kasi, binuo kami ni JB na nagkita kami sa isang event lang na parang binyag. Ganyan. Magkukumpare kami, ganyan. Parang sabi niya, pwede tayong bumuo ng team. Ikaw, director ka. Si Leo yung rapper natin. Tapos ako yung parang magbo-boost. Buboost natin yan lagi. Sige, pwede ko kayo supportan. Kuha tayo ng mga model, mga gandang spot. Pwede natin gastusin niya basta tuloy-tuloy lang natin. So, yun, doon kami naging team. Sa ngayon, di pa kami nakakaroon ng pangalan ng team. So, pero kumikilos kami as a team. So, in short, isang production team na kayo ngayon. Yes. Parang isang ano siya isang movement, 'di ba? Na may kanya-kanyang ginagawa. May kanya-kanyang crap. Okay. So sa Chronic naman, ano yung kasi yung nakita ko yung page mo, meron siyang mga clips ng mga iba't ibang rapper 'di ba? So, ngayon, nung sinishare mo siya sa tao, actually, kung sa'yo nga, basta sa'yo, makahelp ka talaga to spread the music industries 'di ba? So, paano yung nakita mo na dapat ganun yung maging akto mo o galaw mo sa team ninyo? Bakit ganun yung naisip mo? Ayun nga, kaso yun nga lang, kaya yung ginawa ko talaga yun, kasi
wala naman akong ibang talent eh. Hindi man ako marunong mag-rap, gano'n. Hindi naman ako marunong umawak ng camera. Kaya unang way talaga ay muna. Kasi alam ko, dun talaga ako huhubog. Oo. Kumbaga, ayun yung kumbaga, mas lalong puputok yung pag gano'n eh. Pag may bago siyang ilalabas, nasa akin na kagad. Kumbaga, ilalabas ko na kagad. Para bago yan sa YouTube, makikita na may teaser na. So, syempre, may link yun. Pipindutin nila. Doon na papasok lahat ng mga views sa YouTube niya. Ah, Kumbaga, okay. ganun lang. Oo. Sa ngayon ba, ilang followers na meron si Chronic? 1.3. 1.3. Okay. And still counting. Oo. So, check niyo yan. Supportahan niyo Chronic page. Oh, Search niyo lang sa YouTube. Nandiyan yan sa mga Facebook. links natin. Oo. Check niyo yan. And then nakita mo yung lesson. Nakita natin yung lesson na hindi naman porket hindi ka marunong mag-rap, hindi ka marunong pumasok sa photography, hindi ka na pwedeng umeksena, 'di ba? So gumawa ka, mag-isip ka ng way para mag-isip ka ng way na pwede mong magawa to help others. Tulad niya, yung mga tropa niya, siya yung nag-i-spread, nag-advertise. Hinutulungan niya na makita ng community yung mga craft nila. Yun yung maganda doon. Okay. Balik tayo kay Leo. Leo, sino yung mga influence mo sa pag-rap? Ako, Influence. sa akin ang influence ko talaga, yung, ayun nga sila, Looney, ayun talaga yung mga idol ko yun kasi mga lyricism yan eh. Oo. Ganun kasi ako magsulat eh, yung gusto ko yung parang medyo malalim, ganun, Okay. yung ano talaga. Tapos, Oo. yung may antawag doon, may punto talaga. May pinagugutan, ganun kasi ako magsulat ng rap eh. So usually, ano yung mga concept na mga nagko-compose mong rap? Yung mga nakukompose ko, yung mga concept nun niya, tungkol lang sa sarili ko. Sa ano ko lang yun, sa mga pinagdaanan ko lang din talaga. Oo. Okay. Kasi hindi ako nagsusulat ng kanta na na hindi ko pinagdaanan. Tama. Okay. Oo. Hindi ko magawa yun eh. Pag, kunyari, hindi ko pinagdaanan, hindi ko masulat yun, nahihirapan ako. Kaya lahat talaga ng kanta ko, tungkol sa akin. Tapos yung mga nakasama ko, mga ganun yung mga lagi kong So sinusulat. ibig sabihin, mas gusto mo na isusulat mo yung kanta based on your experience. Which is true naman at tama naman na kapag ka gumawa ka ng kanta, mas maganda naranasan mo. Kaysa naman yung gagawa ka ng kanta, hindi mo nga siya naranasan, ano yung magiging laman ng kanta na yon? Kasi ang music talaga merong magical power yan eh. Na kapag narinig ng listener yung kanta mo, it's either na ma-inspire siya, it's either magkaroon siya ng fire na gawin yung craft niya, or wala lang. 'Di ba? Parang narinig niya na yung kanta mo, tapos walang naging impact sa kanya. Pag experience ang nagdala, may impact yun. 'Di ba? Kasi kaya experience din talaga yung inaano ko. Kasi di lang naman ako yung tao sa mundo. Yung mga pinagdaanan ko, may mga katulad din akong ganun. Yung pag ganun yung nakarinig nun, katulad ko na tao, ganun din yung pinagdaanan. Maano siya, pwede siyang ma-inspire na, ganun pala yung ano niya, ganito rin ako, di ganun na rin yung gagawin niya. Ganun yung gusto kong iparating sa tao, kaya ganun yung ginagawa kong music. Okay. Kay Chris Paul Shots naman tayo. Chris Paul. Chris Paul Shots, tawag dito. Sa ngayon, since di ba nagsimula kayo before pandemic, right? So Yeah. mga ilan na yung mga music video na nasushoot nyo? Sa ngayon, siguro, nakalimutan ko kung ilan na eh. Pero Pero madami na rin. madami na Sabihin rin. na lang natin, anong klaseng shoot yung mas tumatak sa'yo? Yung kay Leo. Yung kay Leo. Kay Leo. Okay. Almost kasi, parang dalawa na talaga kami una sa team eh. Na parang, sige, sulat ka. Ako magsushoot. Walang bayad. Gawa tayo. Hanggang sa tumatak tayo sa kanila. Gawa lang tayo ng gawa. So, sige, sulat lang siya ng sulat. Pag magsushoot, schedule natin yan. Shoot tayo. Sige, kung kailang pwedeng araw, sabihan natin yung mga tropa para may mga katulong tayo. Ganun lang kami. So, tulungan lang kami dalawa. So, yung pinakatumatak talaga sa akin, yung music video, is sa kanya. Okay. Pero may mga iba akong sinutan na music video, ganyan, mga binayaran. Dalawa rin kami ang nag-aasikaso nun. So, dalawa kami mag-e-edit. Palitan kami. Sa effect siya, sa kulay ako, sa cut. Tas, ayun. Basta tulungan lang kami dalawa. So, in short, Paps, ikaw na rin yung nagde-direct ba ng pag may may mga music video siya? Minsan, hati kami sa pagdedirect. Pag may naiisip siya, bigay siya ng opinion sa akin. So, pinagsasama namin dalawa.
yung opinion namin parehas para mas, alam mo yun, mas sabog yung kakalabasan. Oo. Kasi mas maganda tumatanggap ka ng opinion galing Tama, sa tama. iba. Kung puro sa'yo lang, tapos hindi nagustuhan ng iba. So parang ang pangit ang kakalabasan sa ibang tao. Tama, tama. Parang mas magandang tumanggap ka ng mga opinion. Suggestion. Hindi lang opinion eh. Mas maganda nga rin tumanggap ka ng mga critics eh. Yeah. 'Di ba? Kasi yung critics na yun yung magpapa-improve sa 'Di ba? Kung sarado yung isip mo, sarado yung tenga mo na makinig ng mga critics or what, yung craft mo, mahihirapan siyang mag-improve. 'Di ba? Kasi yung craft na ginagawa niya or naglabas ng music video, syempre ang mga nakakita niyan marami. Ngayon kung talagang concern ako, kung talagang tropa ako, may tropa ako na ginagawa yung craft mo, sasabihan ko siya, mas maganda ata yung angle na ganito Diba? Para mas maganda ata kapag ito yung ginawa mo, mas maganda yata siya daylight Parang ganon, di ba? So, solid yun. Goods yun. Okay, kay Chronic JB, ganito, 'di ba? Since yung Chronic page is ano siya eh. So para siyang parang mga hip-hop heads na page, 'di ba? Oo, ganon. Okay, so usually nag-share kayo ng mga music video galing din sa mga sikat na artist. Meron. Oo. Matanong ko lang ito hindi naman sa masyadong don't get me wrong lang. Anong masasabi mo pag yung usually kasi sa mga ibang page sinasabi nila na pinipirata yung mga music video na sinishare nila. Anong take mo sa ganong klaseng accusation? Pag-aakusa? Sa akin, wala naman sa akin. Hindi tumatama sa akin yung mga ganun. Kasi, kumbaga, bago ko naman kuwain yung video, magpapaalam mo na ako. That's Kaya, good. hindi wala silang masasabi. Mm. Kumbaga, yung maganda may balik na magandang sasabihin Oo. sa'yo. Ayun, kumbaga, magugulat ka na lang, may mag-send na message sa'yo, boss, paano rin ako nito? Pa-boost din ako ng ganito. Music video. Tama. Usually, ganyan din ginagawa ng ibang page din eh. Minsan yung artist yung nagpi-PM sa page nila. Pero good thing na nagpapaalam din. That's good. Tsaka halimbawa ako yung artist, pinost ako ng isang page, ba't ako magagalit? Oo. Di ba? Pinost na nga ako, magagalit pa Hindi, ako. kasi may iba kasing na yung rights parang Sabagay. masyado silang Oo. sa rights ng pag-upload. Pero in good thing talaga doon na kasi ako naniniwala naman ako na kapag ang intention lang naman ni JB or ng Chronic is to spread the song, i-spread na merong gantong gawa. And then kung ako ang iisipin ko, ako actually sa mga nagsisimula, ba? So, siguro yung mga rights yun sa mga talagang talagang high Mas sa mga matataas na artist na. pero pag ako nagsisimula ako and then pinust ako ni Chronic, di ba? Shinare yung page ko, shinare yung craft ko, matutuwa talaga. Pero usually yung mga matataas na artist wala na rin pakialam dyan. May mga Sabagay. ilan lang talaga. May Oo, mga may ilan mga lang ilan talaga lang na talaga. maselan lalo na yung inahabol yung royalty talaga. Oo, yun. Pero sa ngayon, wala pa naman ako na... Wala pa naman Wala pa na-encounter. na-encounter. Wala pa Oo. na-encounter na gano'n. Okay. Puro So good lang. thing wala pa. Wala talaga. So kay Leo naman tayo. Leo, share ka ng mga struggles mo as a rap artist. Ang mga parang mga Parang masamang college. experience, mga Oo. di mo nagustuhan or what. Ako, marami akong struggle sa nung gumagawa talaga ako ng music. Nung nag-uumpisa pa lang ako, struggle ko nun, kung kanino ba ako sasama na tao, sino ba yung kailangan ko, tapos sa pagsusulat, paano ba ako makasulat ng ganito, paano ko mabobuo yung kanta ko ng ganito kaayos. Kasi siyempre, pag nagsisimula ka pa lang, na-inspire naman tayo sa mga nauna na eh. Yung mga, di ba, ayun yung inaano natin. Ngayon naman, yung sa music, yung kalagitnaan ng music ko, marami na akong nagiging kaibigan. May mga kagrupo na ako, nagkaroon na ako ng mga kagrupo. Na ko lang, minsan nga, pag nagawa ako ng music, pinanghihinaan na ako, yung parang, bakit ganito hindi ko matapos ng na maayos? Bakit yung iba nagagawa nila yung ganito? Bakit nila nabobuo nila na maayos? Ako di ko magawa. Kaya yung sinasabi ko nga kanina na sinusulat ko yung experience ko. Kasi kasi napapanood namin dati, si Kuya Looney, nagbuo siya ng parang sa YouTube channel niya na ng parang class, yung Rap Academy. Rap Rap Academy. Academy. Okay. Doon, sinasabi niya na, lagi ko yung pinapanood. Nanood ako nun. Lagi niya sinasabi na, kailangan pag gagawa kayo ng rap, ganito. Totoo, ganyan. Kaya, ang dating struggle ko nang di ako makasulat, ko na siya, naayos ko na pakunti-kunti, na
na ano ko ganito pala. Kaya nakapagsulat na ako na maayos. Kaya kailangan talaga galing sa experience mo. Mahirap magsulat pag hindi ganun. So ano lang no, shout out lang no. Napakaganda kasi nagkaroon ng Rap Academy si Idol Loons no. So 'di ba? Idol, tignan mo yung mga impact ng ginagawa mo na nag-content ka ng Rap Academy. Tignan, 'di ba? May nakukuha yung mga nagsisimula at gustong pasukin yung hip-hop scene. And then malaki yung naitulong ng Rap Academy mo sa kanila. Diba? Okay, kay Chris, ikaw naman, Pops, anong mga downside na sa photography, yung mga pinakamahirap na bagay? Parang minsan ba na may mental block ka pag nag-edit or sa mga shots mo? Ano yung mga downsides na photography na pwede mo ma-share sa amin? Para sa akin yung pinupush ka ng client mo na madaliin yung mga photos, videos na alam mong kailangan mo din naman ng pahinga. Kasi hindi mo magagawa yung nasa isip mo kung wala kang pahinga. Tapos parang wala ka sa sarili mo. Kasi paano mo siya magagawang maganda kung mamadaliin mo? Tama. Merong minamadaling maganda. Pero may matagal na, mas maganda pa pala yung kakalabasan. Parang siyempre sa akin, yung pinakamahirap din, isa rin sa pinakamahirap yung kulang ka sa gamit. Kulang ka sa gamit. Pero, dapat andun pa rin yung proud ka sa sarili mo. Kahit kulang ako sa gamit, sobra ka naman sa sipag. Tama. So kumbaga sa kapag tinuloy mo, doon na-attract mo kasi talaga Wala lang sa resources, dadating dyan dadating talaga. Hanggang sa mabuo mo na lang din yung mga kulang mo sa gamit. Dati naghihirap ako, kulang lang ako sa gamit, ganito ganyan. Balang araw mabibili ko rin, parang ganito. Yung, ayun yun, down na down ka na, parang gusto mong tumigil na naiingit ka sa iba na sila, kumpleto yung gamit, ang gaganda sa akin, ba't ganito lang. Pero para sa akin, parang ayun yung ginagawa kong inspirasyon na kailangan ko rin mabot yun. Kailangan ko rin kunin yun. Hindi lang para sa pamilya ko, para din naman sa akin. Parang gano'n. So yun nga, speaking of sa mga client, Pops, naranasan mo na ba na meron kang piece o pyesa na nabuo mo sa photography na nireject ng client pero alam mo yung sa sarili mo na okay yung ginawa mo? Paano mo tinake yun? May mga instances na ba na gano'n? May nangyari naman na gano'n na video pagkakatanda ko na sinabi nila sa akin, bakit daw ang iksi? Pero pinaliwanag ko sa kanila na highlights lang. Nag-usap tayo na highlights, ganyan. Parang gusto nilang palabasin is 10 minutes. Wala na sa ngayon yung 10 minutes na bibigay mo sa akin. 3,000 lang. Hindi pwede sa akin. Hindi, tsaka pag mga ganun talaga dapat maiksi lang Highlights nga Pinag-usapan namin highlights Parang gusto mo sa mahaba. Parang gusto mo pakita pa sa akin kung paano ka magpunas ng pawis, papakita ko pa sa video, no? Hindi, gato shoutout sa mga kliyente. Okay, shoutout sa mga clients or naghahanap ng mga photographer. Hindi ganun kadali. Okay, hindi ganun kadali yung ginagawa nila. Kasi may narinig na rin akong ganun Madali lang naman yung ginagawa nila Pindot-pindot lang yan Pindot ka lang, diba? Tapos kukulayan mo lang. Kukulayan mo lang yan, aanguluhan mo lang yan. Hindi. Kapag hindi mo inaral yung ginagawa, especially yung photography, may ano kasi yan, may magic Sabi ko nga kanina, hindi lang music yung magic, pati photography. Hindi siya basta-basta, may buhay Saka sana sila na lang yung nagpicture sa sarili nila, di ba? Diba? Sa commercial nga, standard 30 seconds. Pindot diba? lang pala Di sana, ikaw na lang di pumindot dyan. Diba? Ganun. So mga Pops, tapos na tayo sa mga downside tsaka sa mga experience na kwentuhan nyo naman kami ng mga best experiences sa mga craft nyo. Pisahan natin kay JB. Pero bago yan, break muna tayo. Welcome back sa ating podcast MYL. At nakatuto ka ngayon. Alam ko marami kang gustong marinig tungkol sa grupo na to. Tuloy tayo. So yun, naputol tayo kanina mga tol sa mga struggles kanina. So ngayon, balik naman tayo sa mga best experiences naman sa craft nyo. So unahin natin sa Chronic. Ano yung best thing na nangyari sa'yo as admins ng Chronic? Yung best thing na nangyari sa akin yung
napansin ako ng mga ng mga big names like Nick Makino, Okay. MBNEL ba yun? MBNEL. Tapos yung mga iba hindi ko na sila kilala pero mga mga big names naman sila sa Facebook. Okay. Kaya nagulat ako minsan, bakit napansin ako na ito, ang galing naman. Parang doon ako lalo nagkakaroon ng idea na kailangan ko to gawin lalo. Oo, tsaka nabuboost yung piyansa mo nun. No? Parang doon Tama. ako lalong Confidence na ginagawa. sumubok parang marami pa akong gustong gawin. Malay mo kasi one time bigla ka na lang pumutok rin. Kumbaga biglang sikat din yung page mo, hindi mo alam. Kasi may may times din na nag-post ako ng picture na biglang nagulat ako, nag-off lang ako ng mga 2 hours. Nagulat ako, Dami na ang notification. dami na nag-share. Kumbaga 6-point share. 6-point K share. Oh, share yun Share lang yun ha. Parang gulat ako, galing, parang ang ayos to. Parang ako dito, natuwa ako. Parang, sige, gagawin ko pa to ng gagawin. Okay, kayo na naman, kay Leo. Best experience, na nangyari sa'yo as a rapper so far? Sa akin, masasabi ko lang na pinaka-best experience na nangyari sa akin yung sa iba-ibang lugar na ako napupunta. Nagiging masaya na ako sa ginagawa ko kasi marami na akong kaibigan mga bagong kaibigan. Tapos ayun nga, nagiging masaya kami. Tapos kahit maraming struggle na nangyayari, masaya pa rin yung resulta. Kaya ayun yung namin. Parang nagkaroon ka ng mga connections. Masaya mag-rap kasi marami kang magiging kaibigan at saka matututo ka rin. Kasi makakasama mo mga iba-ibang experience din Kaya na-absorb mo yun. Natututo ka, kailangan ganito rin pala gawin ko katulad din nila. Mga ganun. Yun. Chris Paul. Galing Chris Paul shots. Para pag-iisipin mo, parang si Chris Paul. Chris Paul talaga So, best experience sa photography. Sa akin yung yung nakakapunta ako sa iba't ibang lugar para kumita rin ng pera. Nakakilala ako ng mga iba't ibang tao na mas magaling sa akin. Tapos, parang magtatagpo kami, kakausapin ko na paano ganito, magtatanong ako. Paano po ba yung gantong ginagawa? Parang naghahanap ako ng kaalaman pa para madagdagan yung nalalaman ko sa photography. So, ang pinaka-experience ko rin na maganda yung napipicturean ko na yung mga sikat na rapper. Tulad ni 1096 Gang yan. Tapos bigat nila yun. YB Neat. Yan, mga yan. YB Neat, no? Basta madami na rin Paulin Bolen. Mga nakakasalamuha sa... Hindi ko mapaliwanag na dati pinapainggan ko lang sila. Ngayon nasa harap-harapan ko na. Ngayon pinipitikan mo na. Oo, dati parang nakikipagsiksikan pa ako para mapanood sila. Tapos ngayon, ako na yung pumipitik na parang okay to nagkakaroon ako ng parang dagdag pinaka the best experience sa buhay ko. Para lang sa photography. Okay. And then, yung as a team naman tayo. As a team tayo. Para napansin ko nga, magkakaparehas nga ngayon ng suot Oo nga. Underrated. Yun, shout out sa underrated. Underrated clothing, tama ba? Yes. Meron silang cup, shirts, and then yun, check out nyo rin. Check nyo yan. Underrated. Sama ko na rin sa shoutout yung Lucky Kid sa Lucky Kid. putol ko. Okay, sa utol mo. Yan. Ano yan? May page din sila. Meron din. Okay, so check nyo yung mga pages ng Underrated and then Lucky Kid. As a team, gaano kasarap gumalaw na meron kang ka-team? Nakasundo mo based on your experience or ano yung sa tingin mong pwedeng magawa kapag meron kang team? Mas lalawak yung kaalaman yung bawat isa sa inyo lalawak yung kaalaman. Kasi minsan meron kang hindi alam na sasabihin pala ng eto, alam niya pala. Sasabihin niya sa'yo, may bago kang kaalaman. So ikaw, may alam ka, di niya rin alam. Parang pagsasanib person niya na, okay pare-pares tayong may natututunan. Mas nabibigay nating maganda yung napapakita natin sa mga tao. Oo. Tsaka parang syempre, tulad sa katawan, 'di ba? Hindi naman pwedeng puro mata. 'Di ba? Sa katawan ba, as a whole body, hindi naman pwedeng puro mata yan, hindi rin naman pwede puro tenga. So, as a body, yung mga organs natin, may mga functions yan. Katulad din yan sa group. May mga functions din sila. Hindi lahat kaya nung isa, pero may sumasalong isa. Yeah. 'Di ba? Tama ba ako? Bali sa group nyo, Pops, ilan kayo lahat
Sa group nyo, sa production team nyo ngayon? Oo. Ilan kayo? Ano kami, marami kami. Marami Kasi nung nagsisimula kami na itong dalawa, may mga kasama na talaga kami na na unang bago kanya, alimbawa si JB, bago napunta sa amin, may mga kasama kaming katulad din ng ginagawa niya. Shoutout sa iyo, Grepor. Kami na siya, may family na siya, kaya rin, busy rin. Ang dati, yung gumagawa ng mga tropa, sumasama sa amin, kami naman, wala pa kaming wala kaming budget. Sila yung kusang nagsasabi na, sige, sama ako dyan, tutulong ako dyan. Yung kahit yung magawak lang ng ilaw, Oo. wala yung bagay yun. Sa sa team. Shoutout sa inyo, salamat sa inyo. Shoutout sa pinaka, alam mo yun, akala mo walang sense no? Pero kapag hindi mabubuo yung isang binubuo mo kapag wala sila. Sila talaga yung kailangan. Kasi Kailangan. mag-shoot kami dalawa lang. Hawak niya camera. Yung ilaw paano? Saan namin nilalagay? Yan. Sino maghawak? Yan. Kaya yung rin ako sa mga tropa na sama talaga sila. Kahit saan kami mag-shoot, abutin kami ng ating gabi. Kahit yung gutom namin, tiis-tiis lang. Kaya salamat sa Tsaka ang tropa. sarap talaga no. Napaka-solid yun. Solid yun yung day Solid. ones mo, kasama mo hanggang sa kuminang ka na. Napaka-solid yun. Kaya, yun nga as a team din, no? And then, sa'yo naman, Chronic, Jabe, kasi nag-come up talaga sa ganong content na sa mga clips or what. At saka nakita ko na shinare mo din yung kanta niya. Di ba? So, kung hindi mo siguro yung na-share o hindi mo siguro yun na spread, hindi ko makikita 'Di ba? So, nakita natin kung paano talaga gumagalaw yung isang team sa kanya-kanyang functions talaga. 'Di ba? So, nakakatuwa kasi alam ko marami tayong aabangan sa mga to. Maraming gagawing craft to na someday makikita nyo. Marami silang pwedeng gawin at excited kami dun lahat. Mga tol, ito, di ba? So usual, in short, bago talaga kayo sa scene. Tama. May mga gusto ba kayong ma-achieve in the near future? Ano ba? May mga gusto kayong makamit, ma-hit, or kung ano? Ano ba yung mga yun? Umpisa natin sa'yo, Pops. Achievements Sa akin pa, lang, ganun. Gusto kong achievement. Makasama lang sila na, makasama ko sila na, kumbaga, tawag doon, kasama sila umangat. Okay. Ayun yung gusto kong ma-achieve na, na magkaroon kami na, kunwari, parang, yung angat na kami, yung kilala na kami, pero sila pa rin yung grupo ko. Ayun yung gusto kong mangyari. Mismo. Kumbaga, sama-sama kami sa pag-angat. Yan. Yan. Si Leo. Sa akin, tama yung sinabi niya Ganon din yung sa akin Kasi kaya ako, sarap ko, siyempre, kaya nga ako gumawa din yan Gusto ko ma-achieve din yung magkaroon ng hit song, di ba? Tapos yung yung financial mo, rin, masuklian din yung pagod mo, mga ginagawa mo. Ang example ko din kasi, kaya ginagawa pa rin yung music ko. Gusto ko masama sa dulo yung yung mga sinasabi ko kanina, sumama sa amin ng kahit walang-wala kami, yung mga nagawak ng ilaw, yung mga tropa. Kaya pinupush ko talaga na sana may mangyari sa sa pag-rap ko. Sa ginagawa. Para yung mga tropa kong naging ganun sa akin, kahit nang walang-wala pa, masama ko sila. Ayun. Kaya yun yung ko. Pamilya na rin. Pamilya. Number 1 yan. Number 1. Chris Paul. Parang halos lahat sinabi nyo na. So, in short, iisa lang talaga kayo ng goal. Ay, isa lang. Pero para sa akin, pamilya talaga. Tama yun. Number 1. Pamilya. Sila lang din naman ang una mong kasama nung hindi mo pa yun ginagawa bago ka pumutok. Parang ganun. Pero sana, sama-sama tayo, magtotropa. Saka yung mga tumutulong sa amin, kahit walang hinihinging kapalit, inom lang pagtapos ng ginagawa natin, masaya na kayo. Pag dumating yung punto na umangat kami o pumutok isa sa amin, sama-sama tayo. Sama pa rin. Kung sino yung mga kasama kong kumain ng taggutom, ay lang din yung kasama kong kakain pag umangat na. Ayun. Galing lang, Quiz, kasi makikita mo sa kanila na Shoutout nga pala sa girlfriend ko kasi siya yung dahilan bakit ako Okay. bakit ako natutong yung mag-edit ng mga, sa mga yung ikakat-kat mo yung music, kumbaga yung siya nagturo sa akin kung paano ako gawin yun. Tsaka bago rin ako magtrabaho sa kanila,
siya rin yung basbas ko eh. Kumbaga doon ako kumukuha ng ng lakas eh para syempre pag hindi ka naman pinayagan, hindi ka naman tumakan. Kaya kailangan ko ng basbas niya. Kailangan mo yung basbas talaga. Thank you kasi suporta mo ako. Salamat kasi binasbasan mo siya. Oo, tama. Ang galing kasi makikita mo sa kanila yung unity. Oo. Kasi pag hindi ka pinayagan, parang mawawalan ka ng gana eh. Ano gawin to, parang hindi ka naman to ganun. Parang doon na lang. Pamilya tsaka loved ones. So hindi pa naman dumadating sa punto mga tol na may instances na meron kayong mga di na pagkasunduan, may mga instances na ba na gano'n sa team nyo? Mga small And then details. paano niyo siya inaayos? Sa ngayon siguro wala pa. Mm. Pero siguro kung malaki na yung trabaho namin, doon na kami magkakagulo. Oo, Kasi mismo. may mga idea siya na hindi pwede sa akin yung gano'n. Kumbaga, Oo. pero kailangan mo pa rin ng idea nila para gusto mo rin malaman yung side nila. Parang pag kunyari may side si Christian, pre, hindi pwede yung ganito. Parang, syempre ikaw parang, hindi pwede, parang gano'n. Parang iibayin nyo. Kumbaga, uulit na naman kayo sa tema. Ganun yung mangyayari. Pero sa ngayon, wala pa naman. Okay. Pero mali mo susunod. Hindi imposible yan. Hindi kami nagtatalo eh. Kasi, ayun sabi niya nga ni Chris Paul kanina, pag may idea, binabato. Pag may idea siya, susubukan namin yon. Oo. Sabay pag hindi bagay, kunyari di bagay, di umubra, tinatanggal namin. Kaya kami, yung usapan namin nagiging maayos, di kami nauuwi sa pagtatalo. Sige, pag may ganyan suggestion mo, sige, salpak natin yan. Pag di gumana yan, tatanggalin na yan ha. Kaya hindi kami nagtatalo. So yun nga, sabi mo nga for example, si Christian, meron siyang idea na parang hindi okay sa inyo. So paano mo naman tinitake yun, Christian? Kung sakali, na may mga idea ka na nade-decline ng grupo, paano mo siya tinitake? Nire-review ko muna yung talagang ginawa ko. Tinitignan ko pa ulit-ulit kung pasok ba, parang gano'n. Tapos palagi ko silang tatanungin, sige pre, kung pasok ba, tignan mo nga kung pasok ba talaga. So, maya, pag nagbigay sila ng idea na, ito pre, ito bagay tignan na natin. So, pag mas bumagay yung sa binigay nilang suggestion, natipuan ko din, doon na tayo. Pero kasama talaga yung alam mo yung pagtatalo. Kasama talaga. Hindi mawawala yun. Hindi mawawala yun, pero dapat di mawawala yung respeto sa isa't isa. Bigay lang ng suggestion, tanggap na ng tanggap, bato lang ng bato. Yun lang nangyayari dun. Okay. Pero yung pinaka-importante doon, yung kada week may meeting kayo. Kumbaga magsama-sama kayo sa isang, kunyari, studio ni Leo, magkikita-kita kami doon. Kumbaga doon na kami mag-uusap kung ano yung mga plano, kung ano ba yung balak namin trabahuin sa ilang araw, mga ibang araw, gano'n. Hindi naman pinapayagan eh. Kaya sa messenger lang. So, importante talaga yung basbas no? Importante yun. Kailangan may Importante basbas. sa lahat yun. Shoutout kay Basuan. Shout out nga pala sa Yan. And then talaga yung minsan talaga pagka may ideas talaga, maganda talaga ino-open shot the same time pinag-uusapan. At kung ano talaga yung pinaka-the best na sa tingin nyo talaga na pagkakasunduan. Kasi lahat naman kasi na nangyayari may purpose yan eh. Hindi naman yan nangyayari dahil wala lang. Hindi, may purpose yan to strengthen your relationship, to strengthen your team, and your visions must be wider. Ganyan. Solid yung ganong concept. Sa importante yung talaga, nakakapag-usap kayo personal sa Oo, sabi nga niya one week, tama ba? One week lagi kayong nagmi-meeting. Oo. So importante pa rin na napapayagan. 'Di ba? Tama, Ibas-bas, yeah. So, isa sa mga questions ko din as a team. Yun nga nakita ko kasi yung gusto nyong achievements more on maging intact talaga kayo mula umpisa hanggang dulo 'di ba? So ang lesson lang din doon na kapag meron kang team or meron kang production na binuo, mas maganda talaga makasama mo yung mga day ones mo. 'Di ba? Kaysa naman yung gagamit ka ng ibang tao, kakalimutan mo na yung binuo mong team dahil nga yung tao na yon is sabihin na natin, kilala or what, nang dahil lang doon, nakalimutan mo na kung ano yung binubuo mo talaga since day one. X yun, Gar, di ba? So yung sabi ni Chris Paul, di ba? Ito, in terms of financial, kasi may mga times, di ba, syempre na, kinakapos tayo. Paano nyo sinusurvive? Halimbawa, yung team nyo is may kailangan kayong i-provide or maglabas ng financial o pera para sa isang production.
Then, kapos, paano siya ginagawa ng paraan, yung mga financial problems? Sa amin naman, pag financial problem, minsan kapos talaga. Kaso nga, ang ano namin, kunyari gagawa kami ng bagong mag-music video kami. Yan. Bago dumating yung araw ng music video na yun kasi pinag-aandaan na namin na kailangan mag-save ka na ng gantong pera kasi expect mo na ganitong mga gastos natin. Pag ano naman, pag kinakapos naman, ayan sila, mga kasama, nag-aambagan kami para masurvive namin yung araw na yun. Ayun, anong ginagawa namin? Tulungan talaga. Yun Talaga, yun tulungan. talaga. Kailangan talaga magtulungan kayo. Hindi yung isa lang yung kumikilos or dalawa lang yung kumikilos. Dapat lahat talaga kayo kumikilos talaga. Sabi nga sa isang quote, if you want to, parang kung gusto mong bumilis dun sa ginagawa mo, pwede mo siyang gawing mag-isa. Pero kung gusto mong malayo yung marating mo, magsama ka. Tama ba? Tama. Di ba? Sabi nga kung gusto mong bumilis, o sige gawin mo mag-isa yan. Gusto mong bumilis Pero kung gusto mong malayo yung marating mo, magsama ka. Yun. Anong mapapayo nyo mga tol sa halimbawa sa mga aspirant na gustong bumuo ng isang production, bumuo ng isang team, anong mapapayo nyo sa kanila para magtagal sila? Yun lang. Simulan nyo na ngayon. Yun. Simulan nyo na ngayon. Pero nga lang, kailangan mahanap nyo yung totoong tao na sasama sa inyo. Yung totoong taong samahan kayo hanggang dulo. Yung kapares nyo din, yung gustong ganito mangyari. Basta positive yung iniisip. Sa ngayon, yung GC kasi namin, nakapangalan Ride or Die. Okay. Sinabi niya na totoong tao dapat yung sasamahan mo na parang kasabay mo, ka-vibes mo na masipag din dapat siya. Tapos positive din dapat siya. Hindi naman nawawalan talaga ng negative vibes. Pero kailangan lang din ng talaga magsaluhan. Ano kayo, bitawan kayo kung ano bang negative na naiisip mo. Usap tayo, sabay. Hindi natin kailangan dalhin yan. Masisira tayo dyan. Doon lang tayo sa positive. Kumbaga, kung sino lang yung mga kasama nyong alam nyo sa sarili nyo na tunay, ayun lang samahan nyo. Iwan nyo na pag yung kasama nyo, puro negative lang na puro, hindi natin magagawa yan kasi kulang tayo sa budget. Hindi natin magagawa yan kasi parang kulang tayo sa tao. Dalawa kami, sa totoo lang, lagi kaming kulang sa budget May oras nga na gusto namin mag-MV. Nanghiram na lang ako ng camera pang video kasi wala talaga akong camera nun. Cellphone ako nagsimula. So, siya laptop din. Pag nag-e-edit kami, tumatalon. Hindi mo alam kung ayun na ba yung saktong boses sa music video, sa video. May delay. Nagde-delay. Oo. So, paano to? Tumatalon. Natapos namin pero pag-play namin sa YouTube, sakto Sakto yung kanta. Sabi ko, okay pala to So yun, nagtugma lang yung positive namin na kaya namin yun. Hindi kami nag-isip ng, wala yan pre, hindi na natin kaya. Tignan mo, tumatalon yung nanghiram lang tayo ng camera. Pero nailabas namin na maayos, na maganda. Maraming nanood, ganun. Yun lang. Importante isa kayo ng vision talaga. Positive lang lagi. Positive lang lagi. Tsaka yung frequency. Dapat parehas kayo ng channel, parehas kayo ng frequency, yung wavelength nyo, kailangan sabay. 'Di ba? Kaya walang dapat na mababa, walang dapat na mataas, kailangan sabay lagi yung wavelength nyo, yung frequency, 'di ba? Tsaka wait lang, may gusto lang ako shoutout yung isa naming artist na si Andre Remo. Oh, Na yeah. hindi siya Shout out nakasama. Andre Remo. Okay. Andre Remo, shoutouts. Bigyan natin lahat ng time. Yung actually yung mga nasa team ninyo, gawan natin ng sked yan, salang din natin sa MY, walang problema 'yon. So, and then, paano pa ba? Ano pa ba yung... Sa ngayon, mga tol, anong mga future plans niya? Meron ba kayong mga show, mga gig na paparating? Ginagawa ba kayo na Anong something? pwede niyo siyang i-shoutout dito kung saan namin kayo pwedeng makita or What? abangan. Ganun. Sa ngayon, siguro meron. Ngayong March may trabaho kami. Si Andre Remo nga, tsaka Okay. si Leo Concepcion may Mga ilalabas kayong mga may music MV silang video. lalabas na marami kami doon. Kumbaga parang magulo yung style na yun pero ayos yun. Kumbaga sabog yun. Okay. Ngayong March to, no? Ngayong March. Okay. So, abangan niyo yan ngayong March. Abangan.
Tsaka lagi nyo rin kami panood sa YouTube channel namin. Oo. So, yun. Ano ba yung YouTube channel saan natin makikita? Leo. Search nyo lang Leo. Oo. So, sige. Andun lahat ng Ilagay kanta din ko. natin sa mga, ano natin, sa mga links natin yon YouTube, yung Chronic. Chris Paul, mga aabangan sa'yo or mga project Saan ka na namin paparating. makikita? Yan, saan ka namin makikita? Direct message Mga ba? social media nyo, ano, mga gusto nyo shoutout. FB ko lang, Christian Balijo sa... Dito lang, lagi lang sa YT namin, YT lang ni Leo yung lagi kong tinatrabaho. Sa ngayon, di mo na ako kumukuha ng iba kasi siyempre, Loaded na. kakalabas lang ng baby ko kanina. Kahapon pala, umaga. Congrats. Congrats. Malabas lang. Congrats. Yan. So, ngayon, puro trabaho lang para sa team namin, sa mga artist namin. Dito lang muna kami, stick to one. Okay. Eh, Chronic, anong mga... Chronic. Sa akin, marami pa akong gustong gawin eh. Kumbaga, may ano ako eh, kumbaga may gusto ko pa mag-explore sa iba. Kumbaga may lalabas akong, kunyari, si Christian, mag-a-day with Christian ako. Kumbaga buong araw So, may siya. aabangan Buong araw. May Ganon, aabangan may ganun kaming pa ako. content na Yeah, talagang ganun. content. Yan. Sige. I-promote nyo yung mga page nyo, mga YouTube, mga taong nasa likod ng Chronic. Kumbaga sa ngayon, pinag-aaralan ko pa yung kung paano yung tema eh. Yun. Pero palabas na rin yun, malapit na. Mm. Waiting na lang talaga sa makakausap kung makakasundo ko kung pwede siya. Yun lang. Okay. So yun, good luck sa inyo mga Paps. Paps, ikaw. Sa'yo, Leo, open ka ba sa guesting or what? Sa ngayon, wala akong guess na ano eh. Hindi kasi pa ako parang pag may nag-i-invite sa akin, tumatanggi ako eh. Kasi gusto ko tutukan ngayon yung ano yung sa amin eh. Ngayon. Kasi hindi rin kasi ako magawa kasi pasensya na sa mga yung mga ibang tropa kasi gusto maglabas ako na maglabas eh. Kaso hindi ko kasi magawa. Nagsasabay yung music ko at saka yung pag-aaral ko eh. Kaya Okay. pasensya na. Pero may aabangan at maabangan. Kumbaga meron. sa ito, isa rin sa mga quote natin, pwede mo siyang bilisan, pero wag mong madaliin. Magkaiba yun Magkaibang bagay yun. So, slowly but surely tayo sa ginagawa natin. Maglalabas ako, pipilitin ko yun kada buwan. Lagi kami may music video. Okay. So, ano pa ba, Pops? Sa inyong tatlo, bago tayo matapos, lagi namin ginagawa to sa MYL. Sa inyong tatlo, as a team na lang. As a team. Siguro isa-isa sila. Isa-isa, pero as a team. Sa tingin nyo, ano yung kailangan ng team in one word, in one word, para mag-strive at umangat talaga? One word lang. Na tingin mo na kailangan ng team nyo para magawa yun. So, umpisa natin sa'yo, Chris Paul. Sipag. Sipag. Pagtutulungan. Pagtutulungan. Ano? Para nasabi na. Para na sa... Hindi Sabi na lahat isa eh. pa. Pero ano lang. Akala ko sasabihin niya, bas-bas. Pero di ba ano? Kaya mo yan. Wala kasi kaming script dito Akala nyo, wala kaming script dito guys. Randomly to, roto. Sinabi na lahat eh. Pero ang pinaka ano lang doon, maniwala ka lang sa taas. Yun. Sipag, pagtutulungan, Faith. and that's it. Our episode today, MYL, Meet Your Locals, Chris Paul, Shots. Meron pa ba kayong mga shoutouts pa, pahabol or what? Shoutout pa tayo? Mga member ng crew nyo or mga shoutout MC nyo nyo. na. Shoutout nyo. Shoutout ko lang yung Naughty Boys TV. Mga vlogger, kami yun. Panoorin nyo, mga Kengkoy. Yun lang, shoutout sa inyo lahat. Shoutout palagi sa sa underrated sa pinsan ko. Salamat Shoutout. palagi. Kasi malaking bagay ito sa pag-shoot namin ng MV. Ayun. Bumuha akong tao. Yun. Ayun nga, shoutout nga rin kay Underrated. Tsaka yung artist namin na isa si Andre Remo. Tsaka yung sa magulang ko, yun lang. Ayun. So shoutout sa lahat. Ito pala, kay Lucky Kid din. Salamat din pare. Okay. Lucky Kid. Go. So shoutout sa lahat. Maraming salamat again. Tumuto ka na naman sa isang episode na naman ng Meet Your Locals, MYL. Alam ko marami ka natutunan. At kung meron ka natutunan, meron ka na pick na isa na sa tingin mo magiging gasolina mo someday, share mo na kami, i-like mo na kami. At sa lahat ng mga shinare nila at sinout nila, check out nyo yan. Follow nyo kami sa lahat ng social media namin. Follow nyo rin ako, Boki Barnes. Boy Barnes, yan. Quiz Gerald, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Yeah. Follow nyo, MYL. MYL is now signing off. Thank you. Go.